Higit 800 bank accounts at iba pang asset mula sa mga individual na posibleng sangkot sa umano'y maunamalyang flood control projects ang naidagdag sa freeze order na inilabas ng Court of Appeals nitong Martes ayon sa kumpirmasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa ikatlong freeze order na inilabas ng Court of Appeals nitong Martes, 836 bank accounts ang naidagdag sa mga frozen asset ng mga individual na di umano'y sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, kabilang din sa kanilang natanggap para sa freeze order ay ang 12 e-wallets, 24 insurance policies, 81 motor vehicles at 12 real estates. Ayon sa AMLC, ito ang pinakamalawak na pag-freeze ng asset mula noong magsimula ang investigasyon. Samantala, nauna nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsasagawa rin ito ng katulad na pagsisiyasat. Ang una ay sa ilalim ng Anti-Financial Scamming Act na nag-uutos sa mga bangko na mag-hold ng pondo ng hindi bababa sa 30 araw o isang buwan. Kaugnay nito ay patuloy rin ang Independent Commission for Infrastructures sa pag-iimbestiga sa naturang issue. Gayon din ang Senado sa pangunguna ni Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Samantala, ang unang dalawang naunang direktiba at sama-samang frozen assets ay may kabuwang bilang na 1,563 bank accounts, 54 insurance policies, 154 na sasakyan, 30 properties at 12 e-wallets. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ukol sa huwad na nagpapanggap bilang opisyales ng ahensya para makaingi ng perang pangdonasyon. Ayon sa PAG-ASA, isang report ang kanilang natanggap na may nagpadala ng email sa isang kontraktor at nagpakilala bilang PAG-ASA official na nanghihingi ng donasyon para sa isang foundation. Binigyan din ng ahensya na hindi nila ito kinukonsinte at kinasusukliman ang ganitong panloloko. Dagdag pa nila, walang individual o grupo ang otorisadong gamitin ang pangalan ng ahensya, maging ang mga opisyal na empleyado nito. Kung may makitang parehong insidente, kaagad na ipagbigay alam sa PAG-ASA PIA na makikita sa inyong screen. Sa iba pang ulat, nagbabala si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian laban sa mga naghahati ng laman ng Family Food Packs o FFPs. Ayon sa kanya, bawal hatiin ang FFPs dahil ang bawat kahon ay tinatayang sapat para sa 4 na araw ng isang pamilyang may 5 miyembro. Dagdag pa ni Gatchalian, may nakalagay na nababala at parusa sa bawat kahon para sa sino mang magtatangkang irepak ito. Paalala ng DSWD, may makikitang ganitong pangyayari, i-report agad sa DSWD page na naka-flash sa inyong screen. Sa kabilang banda, agarang rumesponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Cebu matapos ang 6.5 magnitude na lindol na nag-iwan ng malaking pinsala sa lugar. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Agarang rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol nitong Martes ng gabi, September 30. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga establishmento at kumitil ng higit 61 katao. Bilang tugon, agad na nagpadala ang DSWD Field Office 7 Central Visayas ng higit 1,000 kahon ng ready-to-eat food at mga family food packs. Katulong ang Philippine Coast Guard sa MV-4407 Sindangan. Nagpadala rin ang kagawaran ng Mobile Command Center o MCC at water truck upang matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon at supply ng malinis na tubig sa gitna ng relief operations sa lugar. Ayon sa DSWD, ang MCC ang magsisilbing nerve center para sa koordinasyon ng disaster response, kuryente at internet supply.
Bukod dito, nakatakdang bumisita ngayong araw, October 1, si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa lungsod ng Bogo, Cebu upang personal na tingnan ang sitwasyon. Samantala, nauna nang nagpunta sa lugar sina DSWD Undersecretary for Disaster Response and Management Group Director Diana Rose Cahipe, Assistant Secretary for Community Engagement Ulysses Aguilar at DSWD Central Visayas Regional Director Charlene Lucero. Bukod dito, inanunsyo ng DSWD na sila na ang sasagot sa gastusin sa libing ng mga nasawi at magbibigay ng cash aid sa mga pamilyang namatayan. Ayon naman kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng Disaster Response Management Group, magkakaloob din sila ng tig 10,000 pesos cash assistance sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, nakipag-ugnayan ng MMDA sa DOTR nitong kamakailan upang i-address ang issue ng pagpapaalis ng mga bus na iligal na nagte-terminal sa NIA Road sa Quezon City. Kaugnay nito ay sumulat si MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez hinggil sa parking violation, congestion at obstruction na naidulot ng mga hindi otorisadong terminal na ito. Sa ilalim kasi ng orihinal na ruta, ang mga naturang bus ay dapat pumaparada sa PTEX at hindi sa NIA Road. Nakasaad din sa liham na bagamat ang MMDA ang nagpatupad ng mandato, hiniling ni Artes na iwasan ng DOTR ng mga pahayag sa social media na nagbibigay ng impresyon na ang ahensya ang tanging may pananagutan sa isyong ito. Samantala, nagpadala ang PCG ng BRP Teresa Magbanwa at medical team sa Cebu sa kabila nito. Ay nagdadalamhati at kinikilala rin nila ang kabayanihan ng 3 Coast Guardians na nasawi dahil sa lindol. Tunghayan ang ulat mula rito. Matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu noong September 30, agad na nagmobilisa ang Philippine Coast Guard o PCG upang maghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ipinadala ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa na may sakay na mga doktor, nurse at medical na kagamitan mula Maynila patungong Cebu. Sa pag-alis ito ngayong ika-1 ng Oktubre, ang naturang misyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez para palakasin ang humanitarian at disaster response operations sa Visayas, kung saan K9 units rin ng PCG ang ipinunta sa Cebu upang tumulong sa search, rescue and retrieval operations. Kanina pang umaga, 7 tauhan ng PCG kasama ang 6 na working dogs ang sumakay sa C-130 ng Philippine Air Force patungong Cebu. Samantala, nagmula naman ang iba pang search and rescue teams ng PCG mula Cagayan de Oro at Ormoc City. Dito inatasan din ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang pagpapadala ng portable water desalinator sa Northern Cebu para matulungan ang mga ospital at evacuation center na naapektuhan ng supply ng tubig. Sa kabila nito, nagluluksa ang PCG matapos masawi ang 3 miyembro nito sa pagbagsak ng San Remigio Sports Complex sa San Remigio, Cebu. Higit na kinikilala ang kabayanihan ni Seaman Second Class Lawrence Palomo, Apprentice Seaman Jujay Mahusay at Apprentice Seaman Earthcar Dacunes. Dito ay pinahayag din ni Admiral Gavan ang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at tinitiyak na makakatanggap sila ng buong suporta mula sa organisasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PNP PDEA sinunog ang mahigit sa 11.4 milyon na marijuana sa Kalinga. BARM elections, kinakailangan paigtingin ang kahandaan para sa seguridad ayon sa COMELEC. MMDA nakipag-ugnayan sa DOTR hinggil sa iligal na pagterminal ng bus sa NIA Road. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.